Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang Tanikalang Lagot. Ngunit ang lahat ng tumanggap at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. 1:12. Ako po si Arnedo Cunanan na minsan po ay nalugmok sa dusa ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoong Hesus dahil nung nakakilala ako sa Kanya, ay hinango ako sa masasamang pamumuhay. Kung paano ay sa ganito pong mga tagpo ko po pasisimulan ang lahat. Dito po sa Tanikalang Lagot. Oh, dahan-dahan ang buhat ha. Oy, Bimbo! Tumulang ka nga dito. Halika kayo. Ikaw. Boy, parinig ka nga rito. Ikaw nga. Halika rito. Manager! Ano po yung mapaglilingkod po sa inyo? Bago ka lang dito, no? Anong pangalan mo, bata? Arnedo po, manager. Okay, ganito. Aalisin kita sa pagiging kargador, ha? Kasi ako ang nahihirapan sa yung bata ka eh. Naku, manager. Huwag na po sana. Kailangan ko po kasi ng trabaho. Kaya ko naman po. Kahit ano, papasukin ko, manager. Kahit kargador po. Huwag niyo lang po. Huwag po kayong mag-alala. Kakayanin ko po. Ano ka ba? Pinangungunahan mo agad ako eh. Di pa nga ako tapos magsalita, sumasabat ka agad. Wala akong sinabing tatanggalin kita sa trabaho. Aalisin kita dyan sa pagiging kargador dahil may ipapatrabaho ko sa'yo na medyo magaan-gaan na trabaho. Ganun po ba? Sensya na po. Oh, bakit ngingiti-ngiti ka dyan? Siyempre, nakauwi na ako ng bahay. At ikaw yung nadatnan ko rito. Kaya kahit anong hirap ng trabaho ko sa pier bilang kargador, nawawala ito dahil parati kang nariyan. Talaga ba? O siya, magpalit ka na ng damit at nang makapaghapunan na tayo. Aba, amoy pa lang tilang masarap na. Lapis talagang chef ko dito sa bahay. Bukod sa masarap magluto, pang beauty contest pa. Ano bang ulam na masarap na naamoy kong pride? Di walang kamatayang pritong talong na sausawan ay toyo at kalamansi. Ayos, dami ko na nung makakain nito. Ano, masakit pa ba ang kanang braso mo? Hindi na. Nahilot mo na eh. Iba talaga ang haplos ng misis ko. The best. Maalis na ako sa trabaho ko. Ha? Paano na yan? Wala ka ng trabaho bukas? Panibagong pag-a-apply na naman ito? Suntok sa buwan na naman tayo. Pero naniniwala ako sa'yo, babes, na may darating na bagong work sa'yo. Ikaw pa, na madiskarteng tao. Lahat ay kakayanin. Mabuhay lang tayo. Meron na agad akong trabaho, babes. Inilis ako ni manager sa pagiging kargador. Siya daw yung nahihirapan sa tuwing makikita niya akong may binubuhat ako eh. Kaya nilipat ako sa delivery. Wow! Magaan na trabaho yan ah. Andito na tayo, bata. Ito ang i-deliver mo dun sa mukhang Hapon, ha? Pero Pilipino yun. Opo, manager. May iaabot po ba yung mukhang Hapon na attache case sa akin? Oo, bata. Gaya nung kahapon. Yun lang, pagkaabot mo ng bag na yan, tsaka niya ibibigay yung isang attache case. Sige na. Bilisan mo na. At maya-maya lang, tatawag na si boss sa atin. Opo, manager. Ano to? Opisina?
Parang hindi naman. Walang katao-tao sa labas. Pero ang daming kamera sa labas. Parang opisina ito ng opisyalis ng gobyerno. Pero hindi naman. Walang mga pulis o gwardiya. Oh, ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Hindi mo pa ubusin yung pagkain mo. Kuhan, manager. Pwede ko bang i-take out itong in-order? Kasi para makatikim naman yung misis ko. Nagigilty kasi ako kung ako lang ang kumakain ng masarap tapos siya hindi. Oh, ganun ba? Wag mo nang ipabalot yan. Ubusin mo na yung order mo at o-order na lang tayo para sa misis mo. Lahat ng masarap dito, o-orderin natin. Para naman matuwa yung misis mo sa'yo. Talaga po, manager? Naku, salamat po. Matutuwa nito ang misis ko. Oh, teka, baka makalimutan ko to. May pinabibigay sa'yo si boss. Balato yan sa'yo. Dahil mahusay kang magtrabaho, kaya ito ang bonus mo. Oh, huwag mo naman ang buksan yan dito sa bahay na. Kasi baka mamaya, may mga tirtir na makapansin pa sa'yo. Tirahin ka nila dahil sa sobre na yan. Babes! Ang laki naman pera nito. Ito ba ang sinasabi mong bonus sa'yo ng boss mo? Oo, babes. Natuwa siya sa akin dahil mahusay ako magtrabaho. Walang bulilyaso sa deliver. Pwede na nating ipaayos ang bahay na ito at bumili ng bagong bubong. Hindi na natin ipapagawa itong bahay na ito. Mismo nga yung may-ari, walang planong ipaayos ito eh. Paano na yan? Malapit na ang tag-ulan. Mababasa na naman tayo sa tulo ng bubong ng butas. May nakita na akong malilipatan natin. Maayos na apartment. May naitabi na nga akong pang down payment natin. Aalis na tayo rito sa Islam area na to. Alam ko namang napipilitan ka lang tumira dito eh. Dahil sanay na sanay kang tumira doon sa mansyon nyo na may mga katulong. Kaya ko naman magtiis dito. Kasi napamahal na sa akin ang bahay na ito. Nabalitaan ko kay Aling Felisa na balak daw ibenta ito ng may-ari. Kaya di interesadong ipaayos ito. Ganun ba? Hintayin na lang natin kung kailan tayo paalisin. Kung anong plano ni Taba. Ano? Gusto mong bumali? Opo sana, manager. Kasi po, plano po namin bilhin yung inuupahan naming bahay. Plano na kasing ibenta ito. Imbes na sa iba pa mabenta, di kami na lang. Ayaw umalis ni Moira doon sa bahay. Napamahal na sa kanya ito. Kasi yun yung aming pugad ng pagmamahalan. Bibilin nyo yun? Rights lang yun ah. Paano kung kunin ng gobyerno yun? Di wala na kayong magagawa doon. Bakit hindi na lang kayo bumili nung may titulo? Yun ang kunin nyo. Wala po kaming hinahawakang malaking pera. Sumobra man yung sweldo ko, tinatabi po namin sa panganganak ni Mrs. 3 months po na siyang nagdadalang tao. Sige, kakausapin ko si boss. May paparating na malaking shipments. Isang container van ng shipment na yon. Ikaw ang paghahawakin ko nito. Kapag naipasok mo sa malilipatang bodega na walang issue sa highway, mabibili mo na yung bahay na iyong pinapangarap. Talaga po, manager? Wait ka lang, bata. O ano? Kahit di man ito mangyari, ang mahalaga, napasaya ako. Hoy, pare, gising pa ba kayo? Ang galing mo talaga, bata. Believe na ako sa'yo.
Paano mo nagawa to, ha? Hindi niyo po na itatanong, manager. Ang lolo ko po sa tatay ay isang retired na police. Walang tao pa lang ako nung siya'y namatay sa cancer dahil sa pagiging chain smoker at manginginom. Sunog baga nga, ika nga ng mga matatanda. Namukhaan ko po yung dating kabo na nakakasama ni lolo sa inuman. Kilala ng officer sa checkpoint yung lolo ko. Kaya yun, pasado. Yung perang panglagay po, binigay ko na lang lahat. Kaya tuloy ang biyahe namin. Tama lang ang ginawa mo, Apo. Nandito ka, dumiretso sa akin sa Bulacan. Habang mainit pa ang sitwasyon ninyo mag-asawa, dumito muna kayo. Walang gagalaw sa inyo rito, Apo. Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Napansin ko, wala kayong dalang mga damit. Maaaring kasya sa inyo yung mga damit na iniwan ng mga tiyohin mo at tiyahin mo na ngayon ay naninirahan sa Amerika. Sige po, Lola. Pantulog lang po namin. Bukas po, mamimili po kami sa palengke. Alam mo, Apo, dinala kayo rito ng Panginoong Hesus. Kasi matagal na kitang ipinapanalangin dahil sa ginawa ninyong pagtatanan. Sumbong sa akin ng nanay at tatay mo. Matagal ka na nilang hinahanap. Hindi daw kayo nagpaparamdam sa kanila. Paano yung magulang ni Moira? Itinakwil na po ako ng daddy at mami ko po, Lola. Dahil ipinagpalit ko sa kanila si Arnedo. Hindi naman ako hinahanap nila. So okay lang po sa akin. Kasi kung interesado sila makita ko, marami naman silang pera para mahanap ako. Pero di naman ako sasama sa kanila. Manampalataya kang si Jesus ay namatay sa krus para sa iyong kasalanan. Inilibing at nabuhay ng muli para tubusin ka sa iyong kasalanan. Kaya ang natatangin mong gawin ay manampalataya kang siya'y tunay na anak ng Diyos at tanggapin ang Panginoong Jesus sa iyong buhay bilang sariling tagapagligtas. Wala akong kaalam-alam na illegal ang aking trabaho. Napukaw ang aking pagtitiwala sa mga itinuturing kong mga amo sa aking trabaho bilang delivery boy. Nang nabalitaan kong napatay ng mga otoridad si manager, nananlaban ito sa pagtangkang paghuli sa kanya. Pero ang magandang nangyari ay tumuloy ako kina Lola Doray na isa palang born again na nagdala sa amin sa church upang makapakinig ng salita ng Diyos. Kami ni Moira ay pareho ng mananampalataya. Purihin po ang Diyos. Kung ipapahayag ng inyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos. Roma 10:9. Diyan po nagwawakas ang ating pagsasadula ng Tanikalang Lagot mula sa padalang liham ni Arnedo Punana ng Tarlac. Binigyang buhay ni na Ernie Sudla, Marjorie Maglinte. Ram Mercado. Renz Ortiz. Nancy Lasarte. isinulat para sa radyo at nilapatan ng musika ni Jerry Piñolosa. Sa direksyon, Ding Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.